Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay lang may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Alam mo na kung anong yung gagawin. Okay, sige. Papunta na ako dyan ngayon. Ense, Gabriel, Chucho. Naku, senyorito, baka hindi kayo maniniwala. Ngayon lang kami nakita-kita. Ay, kumusta ka na nga pala, Meche? Hindi na ako naniniwala sa'yo. Magpapa-therapy ka ba? Opo, sir. Ayos yun. Sige, pumasok na kayo. Sasama ka o kakalad ka rin kita papunta doon. Huwag kang magkakamali. Hindi ako pupunta doon at wala akong pakialam kung patuloy pa rin ako maging albenis. Pero ako ayoko. Gusto ko rin makausap ng huwes para mailabas niya ng kanyang hatol sa kaso. At hindi ako maghihintay lang kung kailan mo gustong pumunta doon o hindi. Kaya makikipagkita tayo sa kanya ngayon din. Pumunta ka, Raquel. Padadalan ka pa rin nila ng maraming abiso. Kahit padalan pa nila ako ng 1,000,000 summons, hindi ako pupunta doon. Ayoko maging bahagi ng skandalong yon. Kahit hindi ka sumama sa akin, wala ka rin matatanggap kahit isang 5 allowance mula kay Alejandro. Kapag nanalo ako at mangyayari yan, hindi kita bibigyan ng Alis na. Bruno! Bruno, hintayin mo ako! Filipa, hello Kuko. Narinig ko po ang boses ni Bruno. Ba't nandito siya? Pues ano pa nga pa, Iha, para manggulo tulad ng lagi niyang ginagawa. Pinipilit niya si Ma'am Victoria na samahan siya sa husgado para dun sa pagpapalit niya ng apelyido. Nagmamadali yata siyang maging isang Lombardo. Siyempre, no. Kapag naging isang tunay na Lombardo na siya, may karapatan na siya sa kayamanan. Para sa kanya wala na dong mas mahalaga pa. Pero ang isang tunay na Lombardo ay hindi gagawin ang ginagawa niya. Taka na. Madam Victoria, bakit hindi pinagamit ni Mr. Antonio Lombardo ang kanyang apelido sa mga anak niya? Bakit to? sa inyo ng mama niyo na hindi Masagot naman. tapat sa inyong ama? Utang na loob! Pabayaan niyo kami usapang pamilya to! Padaanin niyo kami! Hindi ba tama na? Salamat. Mama, paano na lang ang presa nandito tayo ngayon? Nakita niyo na kung gaano to nakakaya sa ating pamilya? Good morning, ladies. Mr. Bruno, una po sa lahat, humihingi po ako sa inyo na paumanhin sa biglang pagdagsa dito ng mga reporter. Hindi ko po alam kung bakit nila nalaman to. Ang meeting nito ay confidential dahil nga sa masela ng usaping to at pribado. Huwag mo nang alalahanin yan, attorney. May ideya ako kung paano nila nalaman. Sayang ang oras, pumasok na tayo doon. Naghihintay na ang judge. Dito po tayo. Salamat. Kailangan lang po talaga, sir. Alam ko mali ang ginawa namin, pero hindi namin makakaya ng bayaran ng operasyon ng kapatid ko. Alam niyo naman po, mahirap lang po kami. Siguradong si Bruno Albenis ang nagbigay ng pera sa inyo. Hindi niya sinabi sa akin ang pangalan niya, pero matangkad siya, mukhang matapang, itim ang buhok at kuyumanggi. Medyo mayabang at mainitin ang ulo niya. Naku, siya nga yun, senyorito. Si Eric naman ang lumapit sa kanila at nakipag-usap.
Naiintindihan ko po kayo kung magalit man kayo sa amin ng gusto, sir. Pero kapag isinuplong mo kami, sigurado ako makukulong kami. At papatayan ng lalaking yun na tinatawag na Eric. Tingnan niyo po ang kapatid ko. Ang laki na po ng pagbabago niya. Pagkatapos nitong therapy niya, sabi sa kanya ng doktor, 1 beses sa 1 linggo na lang siya pupunta dito, sir. Alam ko nakagawa kami ng mali, sir. At kung kailangan naming bayad, ipakulong niyo kami. Hindi, alam nyo, naiintindihan ko at wala akong balak na saktan kayo. Sige, tuloy nyo na muna ang therapy at pagbalik ko, tsaka na lang tayo mag-usap. Chucho, alam mo ba kung nasan si Eric? Hindi po. Oo po, alam ko. Kung ganon, sabihin mo sa kanyang kapag sinubukan niyang saktan ng mga taong to, sa akin siya mananagot. At kapag tinanong kita, huwag kang magsisinungaling sa akin. Magpagaling ka, Gabriel. Maraming salamat po. Alis na ako. Ako bigla siyang umalis, hindi nagpaalam sa akin. Halatang-halata na galit siya sa akin ang gusto. Ay, naku, lilipas din yun, Chucho. Nakikita ko mabuti ang kalooban niya at mabait siya. Ay, mama, hindi pa rin umaalis ng press. Ang mabuti pa doon na muna kayo sa likuran dumaan. Tatawag kami ng taxi at ipakuha niyo na lang inyong kotse. Okay, sige, attorney. Salamat. Kapag inalabas na ng judge ang kanyang hatol at mabalitan na yung family ni Mr. Bruno, ipafile na natin ang demanda tungkol sa testamento. Kala ko nasimulan mo na yun. Kailangan tapusin muna natin to. Attorney mo kung binibigo mo ko ah. Bilisan mo ang kilos at huwag kang magsayang na oras. O tumawag ka na ng taxi. Ay, ka, dali. Sundan natin. Bilisan mo. Nyo. Walang yasya. Napakasama niya tao. Paano niya nagawang pakialaman ng isang minor de edad? At kahit ayaw aminin ni Katya, sigurado may nangyari na sa kanila. Hindi ka nalulungkot ko. Sinusumpa ko gusto kong basagin ang pagbumukha ng walang Hindi, hiyang yun. wag mong gagawin yan. Nung ko pa siya gustong patayin para matapos ng mga problema ko sa kanya pero hindi ko yung ginawa. Ito ang power of attorney ang magbibigay sa'yo ng karapatang magdesisyon gamit ang pangalan ko. Pakiusap, Fernando. Alagaan mo ang asawa ko at si Mama habang wala ako. Okay, sige. Gagawin ko yun. From Cyclops to all amateurs. Gusto kong ipaalam sa inyo na aalis ako para sumama sa isang photo safari tour. Cheers! Dahil magagamit ko ng apelyidong Lombardo. Hindi ako atat na atat at nagpapakamatay gamitin ang apelyido ng matandang yun. Pero salamat doon dahil may habol ako sa kanyang testamento. At hindi magtatagal, mapapasakin ang lahat ng ipinagkait sa akin ng walang yang ama ko. Binabati kita. Bruno, matagal-tagal Hello. na tayong hindi nakita. Isa tong milagro. Ay, sabihin na lang nating masaya kasi ako ngayon. Maupo ka. Hello there, bad boy. Hello, ibibili ko kayo ng maiinom. Hindi lang basta inumin, kundi isang bote ng champagne. Waiter, isang bote ng champagne, please. Aba, ang galante mo ata. May sineselebrate ka ba? Ngayon ako na si Bruno Lombardo. Hindi yata ako makapaniwala dyan. Nagtagumpay ka. Tama yan. At ngayon si Alejandro ay pasasabugin ko sa galit. Okay, pero masama yan, ha? Bibigyan ko lamang ang sarili ko ng hustisya. Puno na ako sa kanya at ang akala niya ay mas magaling siya sa akin. Pero hindi siya kasing talino ko. Huwag kang makinig sa usapan namin. Doon ka sa ibang mesa! Apo, sir. Paumanin po. Po ang boarding pass niyo, sir. In 45 minutes, aalis na po kayo. At ang waiting area po ay nasa first floor. Salamat. Walang anuman. Hello? Hello, Alejandro. Nag-check-in ka na ba? Oo, bakit? Ano yun? Hindi ka maniniwala. Nabasa ko sa vlog ni Cyclops. Siya yung huwes. Naaalis siya para sa isang photo safari tour. Kung maaabutan natin siya, madadala natin siya sa mga otoridad at maaakusahan na sinusuhulan siya ni Bruno para gawin ang peking kasal na yon. At sa pagkakataong ito, si Bruno ay makukulong na. Naisip ko na ngayong mayaman na ako at mayaman ka rin. Kapag pinagsama natin ang ating kayamanan, ang construction company ay lalago sa buong Latin America. Teka, sinasabi mo bang ikaw at ako ay dapat magpakasal? Bakit hindi? Sabi mo makikipaghiwalay na si Alex, hindi ba? Ang walang yang lalaking yun ay walang isang salita. Duwag siya't hindi makikipaghiwalay. Pasensya na. Isa tong tagahanga ko. Ay, bakit ka tumawag? May narinig ako
Amanda. Natagpuan ng kapatid ko yung West Sa internet, sinuhulan mo daw to para gawin ng isang peking kasal at isusuplong nila siya sa pulis. Pero paano? Hahanapin nila siya? Ewan, siguro. Umalis si Kuya, baka pupuntahan niya si Alex. Puntahan mo ako sa hotel. Sa loob ng kalahating oras. Bruno! Bruno! Hindi niya binayaran yung bill. Tsak, masamang balita ang tawag na yun. Teka. Sandali, maupo ka muna please. Hindi ba ikaw ang taong pinagkakatiwalaan ni Bruno, tama ba? Opo, tama po kayo, ma'am. Babayaran kita ng triple kapag sinabi mo sa akin ang lahat ng ginagawa ni Bruno. Waiter, may ballpen ka? Salamat. Ito ang telephone number ko at utang na loob. Huwag mong kakalimutan, babayaran kita ng triple. At gaano naman kayo katagal mawawala sa bansa? Hindi ko alam, 1 o 2 linggo yata. Kung ganon, dapat mag-iwan ka ng power of attorney para hindi ka magkaproblema sa pagkuha sa divorce of certificate mo. Excuse me. Mary, pakitawagan mo ang notary at pakisabi na igawa ko ng power of attorney para mabigay ko kay Attorney Quinones. Ngayon din po, sir. Salamat. Ipagpalagay na nating natagpuan mo yung judge at isinuplong mo siya. Malalaman ng lahat na peke ang kasal ninyo. Tama ba ako, attorney? Hindi ang ganong importante. Ayon sa sinabi sa akin ni Mrs. Maria Jose ay nilinlang, siya at si Mr. Lombardo ay nagmahalan at wala sa kanilang nag-file ng annulment o gumawa ng hakbang na legal. Kaya sila ay legal na mag-asawa. Paano yung sama ni Maria Jose? Sabi ay sangkot siya sa mga illegal na negosyo. Mauungkat din ang tungkol doon. May katibayan ba si Mr. Bruno dyan? Sigurado magsalita ang isang kriminal. Kung ganyan nga, maaari naman tayo makipagnegosasyon sa kanila. Alam mo, may isang babae nakakita sa aksidente na Alejandro. Siya ang testigo sa nangyari na yung truck ay talagang sinadyang gitgitin sila. Oh, tama yon. At nagmamaneho ng truck ang pinsan ni Eric kaya posibleng kasangkot din siya rito. Okay, Mr. Lombardo. Gawin niyo kung ano kinakailangan. Ang pag-amin ng judge ay napaka-importante pero hindi pwedeng mawala kayo sa bansa ng matagal dahil ang paglilitis tungkol sa testamento ay malapit nang simulan. Kung aalis ka, sasama ako. Ang gagawin mo ay delikado. Hindi mo alam ang magiging reaksyon ng judge kapag nagkaharap kayo. Eh, ang kapatid mo. Titingnan ko kung anong pwedeng gawin. Sana maayos ang biyahe niyo, Mr. Lombardo. Salamat, attorney. Ipapadala bukas ng secretary ko ang power of attorney mo. Okay. Pwede pong pumasok, sir. Oo, pasok, Mary. Tawagan mo na? Opo, pero ang sabi niya hindi niya kayo maasikaso ngayon. Ang libreng oras niya lang ay bukas pa namang 4:00 ng hapon. Tumawag po ako ng iba pero ganun din po eh. Madedelay ang biyahe ko. Wala nang flight pagkalipas ng 4:00. Tama ka, Alejandro. Pero hindi ka pwedeng umalis na hindi ito naayos. Ang tungkol sa yung diborsyo ay importante. Okay, Mary. Sabihin mo i-schedule tayo, utang na loob. Okay, sir. Excuse me po. Kung ganun, sa susunod na araw pa may bibigay sa'yo ang power of attorney at hindi rin kami basta-basta makakalis. Okay, good luck sa inyo, sir. Salamat. Good night, Dr. Magandang gabi. Ay, ano ba yan? Bukas napakarami natin kailangan gawin. Kailangan nating bumili ng ticket para makalis tayo kinabukasan at huwag malit sa notaryo para di tayo lalong madelay. Meron lamang ako naisip, Alejandro. Pwede bang doon muna sa inyo si Katya? Oh, pwede. Okay kung ganun, magkita na lang tayo bukas dito sa opisina. Okay, sige. Salamat, Alejandro. Walang anuman. Mahal ko, huwag mo sabihin sa akin nandyan ka na. Hindi, mahal. Kinancel ko ang biyahe ko. Magkita na lang tayo bukas. Bakit? May nangyari ba? Oo. Na pwedeng magdulot ng maganda. From Cyclops to all amateurs. Gusto kong ipaalam na aalis ako para sa photo safari tour. Sabi ng Safari's Maya Agency may available slots pa pero kailangan nyo magpadali. Pero paano naman niya nalaman na Cyclops nga ang username ng judge? Hindi ko alam na magaling sa computer ang kuya ko. Pero tingnan mo sa baba, nabanggit dito ng judge ang kanyang blog. Baka nag-register siya sa blog kaya nalaman ng kuya ko. Eh kung mag-email tayo? Ano naman ang sasabihin mo, Aber? Naku si Bruno Albeniz at kailangan makausap ko siya. O sige, pero hindi tayo sigurado baka ipadala niya ang sagot niya sa lahat, di ba? Kaya mapapasa yun ang lahat, pati na ni Kuya Fernando. Narinig mo ba? Bukas pumunta ka sa agency at alamin ang mga kailangan para makapagbiyahe. Opo, sir. Ako nang bahala sa flight ko.
Kahit na hindi ko gustong ideya na posibleng makasakay ko pa si Alejandro sa eroplano. Alam mo kung ano? Aalis ako ngayong gabi. Gusto mo samahan kita, sir? Ay, utang na loob. Hindi kita kakailanganin. Sa payo ko ng isang pabigat sa akin. Dito ka lang at tawagan mo ko kapag nagka-problema. O kaya tatawagan kita pagdating ko doon. O sige po, sir. Hello, attorney. Alam kong late na, pero kailangan kong magbiyahe ngayong gabi mismo. Calling all passengers of flight KDJ 508. Please proceed to gate 5. Mr. Bruno Lombardo. Kumusta? Mabuti, welcome sir. Nag-agency ka? Opo sir, ako si Horacio Jimenez. Akin na pong maleta niyo. Okay, salamat. Nasa labas ang sasakyan, ihahatid ko na kayo sa hotel. Hindi. Gusto ko nang pumunta agad sa Maya Agency. Okay, kung yan ang gusto niyo, dito tayo sir. Nasulat mo ba lahat, Mary? Opo, sir. Sinulat ko lahat. Kailangan ko na lang pong inyong mga passport. Very good. Gumawa ka ng power of attorney para magawa ni Attorney Quinones sa mga kailangang gawin para sa divorce papers ko. Huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Wala po akong pagsasabihan, sir. Sa tingin ko, kailangan pa natin isang power of attorney para sa taong may iwan dito na magpapatakbo sa kumpanya. Kung sasama ako sa'yo, walang taong may iwan dito. Ay, tama ka doon. Gumawa ka ng isa pa, Mary, para kay... Victoria. Kay Mama. Mary, dapat magawa yun ngayon, pakiusap. At kung may tatawagan ka, dito mo tawagan. Tayo na. Ang kapatid ko. Nung tumawag po kayo na pupunta na kayo dito, inutusan ko siya sa 3rd floor para kunin ng ilang papeles para mailayo siya. Maganda yon. Kung ganun, ikaw na ang bahala sa aking kapatid, okay? Ako na pong bahala sa kanya. Kamusta ka? Mabuti. At ikaw? Sa lahat ng mga nangyayari ngayon, masasabi kong hindi mabuti. Alam mo ba si Raquel at Bruno ay mga legal na Lombardo? Oo, alam ko na. Kanino ka kumakampi? Ako? Wala akong kinakampihan. Ganyan ka ba talaga? Wala ka bang sariling desisyon? Para ano? Away yun sa pagitan ng magkakapatid kung saan si Alejandro ang magiging talunan. At bakit? Dahil siya masyadong napakahina. Hindi ako naniniwalang mahina siya. Sabihin na natin may malasakit siya sa lahat. Samantalang si Bruno ay halimaw. Walang konsiderasyon at awa. Na handa pa pumatay ng tao makuha niya lamang ang gusto niya. Di ba tinangka niyang patayin si Alejandro dati? Sino nagsabi sa'yo? Hindi na mahalaga kung sino nagsabi at kung paano ko nalaman. Okay. Salamat. Mabuti nakita kita dahil may gusto ko sa'yong linawin. At ano yun? Gusto kong malaman kung anong tunay mong intensyon sa aking kapatid. Siyempre wala, no? Pero inibitahan mo siyang lumabas, kumain. May sasabihin ako sa'yo. Nag-iisang lalaki ako sa pamilya pero may bunso akong kapatid. Maganda siya, masayahin. At kamukha niya si Paula. Mahal na mahal ko siya. Namatay siya ng 12 anyos sa leukemia. Ikinalulungkot ko. Ikinalulungkot ka rin na nangyari. Dahil sa kapatid mo naalala ko siya, kaya huwag ka na maglala. Ang intensyon ko sa kanya ay hindi tulad ng iyong iniisip. Naiintindihan ko pero isa kang mabuting lalaki at gwapo. Hindi mo ba naiisip na baka umibig siya sa'yo? Hindi
hindi ako magandang prospect para sa kahit sino babae. Aba, may dumating na misteryosong bisita. Sige, maiwan na kita. Teka, huwag ka tumakbo. Tandaan mo, buntis ka. Hintay! Hello, Fernando. Mahal ko. Mahal ko. Roberto, kamusta? Mabuti. Hindi ba nasa biyahe ka? Hindi, kinancel ko. Maiwan muna kita, kakausapin ko lang si Mama sandali. Kita tayo mamaya. Okay, sige na. Sige ha. Okay. Ligtas bang gamit ko doon? Opo sir, hindi mawawala yon. Alam niyo Santo Domingo? Hindi. Plano kong mamasyal pero gusto ko sa ibang lugar, sa labas ng syudad. Anong itinerary niyo? Ewan ko, hindi ko pa alam. Pero pwede Ang kaibigan kitang ko samahan, sir. pumila, hindi At ako. ipakita ang sinuwan ng Salamat. lugar. Ang mga monumento, ang katedral ng Amerika, o daling kita sa dagat. Maganda ang mga beach dito. Oo, titingnan natin kung ano pinili ng kaibigan ko. Eh kung sa bandang norte tayo pumunta, doon tiyak na mag-enjoy kayo sa kalikasan. Tingnan natin, okay? Hindi ko alam, Iho. Hindi ko alam, sa tingin ko napakadelikado ng gagawin niyo. Bakit naman delikado? Hahanapin lang naman namin yung judge. Hindi tayo siguradong sasabihin niya lahat sa inyong nalalaman niya na mahinahon. Well, sa tingin ko, kailangan niyang gawin yun sa ayaw o sa gusto niya. Paano mo siya mapipilit magsabi? Hindi ko alam, Mama. Bahala na kami dun. Ay, Diyos ko, pero maraming problema dito na kailangan asikasuhin. Hindi kami lalampas ng 2 linggo dun. Talagang desidido ka na. At ikaw naman, sasamahan mo siya? May hihingin sana akong pabor. Kahit ano pa yan. Maaari bang si Katya ay dito muna sa'yo hanggang sa makamali kami? Oo, sige. Salamat. Pero kasi, Sige, sabihin mo. alam mo ba na uhumaling siya ngayon kay Bruno? Higit sa lahat, siguradong malalim na ang relasyon nila. Sa tingin niyo ba, kaya niyong pigilan siya, Mama? Susubukan ko. Ngayon pa lamang nagpapasalamat na ako sa iyo. Hindi. Huwag ka muna magpasalamat. Kung gusto niyang lumabas o may gagawin siya, wala akong karapatan na pigilan siya sa gusto niyang gawin. Ang tanging magagawa ko lamang ay bantayan siya hanggang sa makabalik kayong dalawa dito ng ligtas. Ay, mahal ko. Dahilan ko lang yun, nakukuha ko ng damit kaya ako umuwi dito. Ang totoo niyan, gusto lang kitang makasama. I love you. I love you too. Gusto ko malaman mo na walang minutong nilipas na di kita maiisip. Oo, ako rin. Pero medyo natatakot ako dahil ang biyahe mo yan ay delikado at hindi ko alam. Tama na, huminahon ka. Magiging maayos ang lahat, mahal ko. Isa pa, tatawagan natin ang isa't isa sa telepono araw-araw. Araw-araw? Oo, mahal ko. Pinapangako mo yan. Oo, pangako. Pangako. Okay. Bang inaasahan mo na aking sasabihin? Utang na loob, mag-ingat ka ng husto. Alagaan mo aking anak. Paging makatwirang kayo at huwag gumawa ng kalokohan. Victoria, pwede ba? Hindi na kami mga bata ni Alejandro. Pero kayo mga lalaki, padalos-dalos. At huwag kong sasabihin ulit sa akin na dapat magkaibigan lamang tayong dalawa. Huwag natin pigilan ang ating mga damdamin. Fernando, unawain mo ko. Nakikita kong importante ako sa iyo. Siyempre naman, importante ka sa akin. Pero lumalabas ka nakasama si Dr. Plasencia. Yun ay simpleng date lang na magkaibigan. Mangako ka sa akin hindi mo tatanggapin ang kahit anong proposal niya. Siyempre hindi. Dahil kapag nawala ka sa akin, mamamatay ako. Desvísteme despacio y ten mucho. Hindi ko maintindihan kung bakit saan niyo ako pinapapunta. Legal bang agency niyo? Oo naman. Legal ito. Pasensya na. Pero may meeting kasi ako sa branch na ito, Mr. Lombardo. Mr. Lombardo. Ako naman si Maya San Juan. Welcome sa Santo Domingo, unang syudad na itinatag sa makabagong panahon. Maupo ka please at ano may paglilingkod ko sa'yo. Ang kaibigan ko na nauna sa akin ay kabilang sa photo safari tour ng inyong agency at gusto ko sana rin sumama doon. Ang alam ko, umalis na ang grupo ng safari dahil yun ay isang tour na espesyal.
Pero kung makakaipon ka ng mga tao, pwede kami mag-organize ulit para sa inyo next Hindi. week. Kailangan kong makasama sa grupo na yon kasamang kaibigan ko. Sino yung kaibigan mo? Juventino Romero. Ventino Romero. Francis, pakiabot sa akin ang diary ko. Tingnan natin dito sa Ventino Salamat talaga. Romero. Ventino Romero. Tama ka. Si Mr. Ventino Romero ay nagpabook na sa amin sa tour ngayon. At yung grupo niya ay umalis kahapon pa. Kailangan maabutan ko siya. Magagawa mo lang yan kung uupa kayo ng private service pero malaki ang babayaran niyo. Wala akong pakialam. Nakahanda akong magbayad kahit magkano pa yan. Okay, sige, tingnan natin kung may sasakyan at tour guide na available. Teka, sabi niyo naman handa kayong magbayad, di ba? Ang kailangan na lang ay paninda at pwede na kami magsimula. Ang sabi ni Chucho, siya ang gagawa ng mga editing na namin at bibili na lang kami ng iba pa. Ano masasabi niyo? Ay, tsak maraming bibili. Dapat lang, dahil si Alejandro ang tumayo naming garantor. Siyempre ayaw namin siyang biguin. Alam niyo, hindi siya tatagit tulungan kayo kung sakaling hindi maging maganda ang takbo ng lahat. Oo, tama ka dyan. Isa siyang santo. Isipin mo ha, pwede niya kaming ipakulong dahil may rason para gawin niya yun. Pero naintindihan niyang mahirap lang kami. At walang pagpipilian kundi ang magsinungaling para makapagpagamot. Pero mali ang ginawa namin ngayon. Mabait lang talaga siyang tao. Oo. Ay, walang dudang bukod sa gwapo ang manugang ko. May Ay, mabuti siyang oo, puso. tayo na. Tayo na. Sa tingin ko magtatagumpay kami. Pupunuin namin itong tindahan ng mga paninda. Kung hanap nila yung tapayan, mga paso, mga baso, meron kami dito niyan. Marunong po ako gumawa ng duyan. At maglilo kung sakaling kailangan nyo rin yun, Mang Pedro. Totoo ba yun? Opo. Uy, naku, pwede rin kami magbenta ng mga bagay na yan dito. Si Mang Chucho, nasa na ba siya? Maghahanap daw siya ng hulmahan para sa paggawa ng mga pinggan. Mamaya nandito na yun. Kaya rin gumawa ng mga pinggan ni Mang Chucho? Oo, Ay, hindi ako kaya niya makapaniwala. Patay! Wala siya sa loob! Ano ginagawa mo dito, matandang bobo? Akala mo kung sino magsalita, akala matalino ka! Kung meron mang bobo rito, ikaw lang yun, hindi ako! Tumigil ka sa pagsasalita ng mga walang kabuluhan. Bakit nandito ka, ha? Nandito ako para sabihin sa yung natagpuan ko na si Meche at ang kapatid niya si Gabriel. At alam na rin ni Senyorito Alejandro lahat ng ginagawa mo. Nako, huwag ka munang manginig dyan. Wala pa siyang gagawin sa'yo. Pero kapag sinubukan mong saktan ang babaeng yun at ang kapatid niyang binatilyo, isinusumpa ko sa lahat ng kasanto-santuhan. Bibiyakin ko katawan mo! Sanglas-sanglas ka pa. Murahin naman. Hello. Welcome, Mr. Lombardo. Maraming salamat talaga sa'yo. Bilang pasasalamat ng aming agency sa pag-avail mo ng Safari Private Tour, inimbitahan kita para sa isang special na dinner para matikman mo ang mga tradisyonal na pagkain sa bansang ito. Ayos Isa na yan. doon ang tinatawag na labantera. Tsak masarap Ang yun. bandera ng Dominican. Ang putahing yun na may kanin, green beans, karne, na may kasamang konting salad, at pritong saging. Ang isa pa na dapat mong matikman at hindi dapat palampasin ay itong sancocho. Wala akong balak lumabas para magapunan pero may isang tanong akong kailangan itanong sa'yo. Tungkol to sa... Oo, syempre alam ko yun. Alam kong gusto mong malaman kung anong itinerary mo na susundin para maabutan mo ang grupo na kasama Bukod dyan, kaibigan. at higit sa lahat, gusto ko sanang malaman kung Magugustuhan anong... mo, maniwala ka. Pupunta ka sa Malaparaiso at nagagandahang mga dagat sa aming bansa. At bukod doon, pupunta ka rin at ipapasyal sa mga sinaunang gusali na itinayo noong panahong nadiskubre ni Christopher Columbus sa Amerika na tumapak siya sa lupain ng Dominican at tinawag niya ito sa pangalan na La Española. La Espanyol. Pagkatapos masasabi mo isang complete adventure ang tour mo. Gusto mo na siyang Oh, please. Salamat. Maraming salamat. Ba't nasabi mong isa tong complete Ang adventure? kaibigan mo ay pupunta at mag-explore sa isa sa pinakamaganda at malayong isla. Mamamangha ka sa ganda. Hindi pa bukas sa mga turista pero ang agency namin ay may permit na para puntahan mo. Okay. Isa pa, magkakampi ka sa loob ng 2 araw sa tahimik na islang yun. Interesado ako dyan. Cheers! 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 Ngayong alam ko ng itinerary, saan ako makakakuha ng sleeping bag, pati ng binoculars, at ng matalas na kutsilyo. Alam mo na.
Para makapagtayo ko ng isang tent, sigurado akong kakailanganin kayo. Hindi na. Tingin ko hindi mo kailangan. Ang tour guide ang may dala niyan. Pero gusto ko may gamit din ako. Alam mo ba kung saan mabibili yun? Oo, alam ko. Siyempre naman. Salamat. Cheers. At sana, mag-enjoy ka. Masaya akong nakilala kita. Hello Okay. po, sir. Kukunin ko yan. Ang hirap kumuha ng plane ticket kapag ganitong panahon ng bakasyon. Oo, pero ngayon nakasakay tayo rito, darating tayo sa oras para mahabol natin ang flight papunta sa Santo Domingo. Fernando, nag-aalala ako sa maraming bagay. Iniisip ko si Maria Jose, ang anak ko. At si Bruno kung anong gagawin niya ngayong wala ako sa bahay. Siyempre, siguradong mag-iisip siya ng paraan para guluhin ka sa tulong ng kanyang abogado. Pero maghihintay siya hanggang sa makabalik tayo. Pero alam mong traidor niyang si Bruno. Diyos lang ang nakakaalam kung anong binabalak niyang gawin. Pwede ba, Fernando? Huwag mong pasakitin niyang ulo mo sa kaiisip sa kung anong mangyayari. Aalis tayo para hanapin ang judge na yun. Kaya yun ang isipin mo ngayon. Parating na siya pero huwag kang mag-alala. Magiging Maraming maayos ang salamat. biyahe mo. Salamat sa pag-aasikaso. Ayun na siya. Oh, Horacio, kilala mo na siya, di ba? Apo, sir, kumusta? Itong si Mr. Lombardo ay nagustuhan ng itinerary na ibinigay ng ating agency sa naunang umalis na special photo safari. Okay po. Alam mo, nagmamadali ako dahil may nahabol ako, hindi Oo, ba? pero hindi ibig sabihin na tatakbo ka na. Horacio, makinig ka, utang na loob. Dahan-dahan ka lang. Opo, Dahil opo. alam mo namang hindi magandang kalsadang dadaanan. Opo, opo. Alam po po. Okay. Mamuulitin ko. Salamat talaga. Wala naman. Mag-iingat ka. Mag-enjoy ka, ha? Salamat. Tayo na. Horacio, ingat kayo. O ngayon, paano? Gusto mong uminom tayo? Okay. Ay, nag-uusap pa tayo ah. Sorry. Salamat. Si Katya at Bruno. Yan ang sinabi sa amin ni Fernando. Pero imposible yan. Si Bruno ay... hindi siya karapat-dapat sa kanya. Ay, pareho lang sila. Hindi rin inosente yan si Katya. Sa tingin ko, bagay silang dalawa. Ay, siguro nga. Pero sigurado ako na hindi talaga siya saseryosohin ni Bruno at yan din yung... isa kong inaalala, baka masyado siyang umaasa. Ay, hayaan mong makilala niya si Bruno at tsak mawawalan siya ng gana. Ang inaalala ko ay... Sige, Maria Jose. Sabihin mo, wag mo akong alalahanin. Si Bruno ay sigurado may gustong makuha sa kanya. Nakikipagmabutihan lang siya sa tao kapag alam niyang may mapapala siya dito. Ay, pero ano naman ang makukuha o mapapala niya sa isang dalagang katulad niya? Pwes, siguro gusto niyang malaman na lahat ng kilos ng kapatid nito, tulad ng ginagawa niya sa kapatid niyang si Sir Alex. Nakakakilabot naman yan. Ay, kailangan kong maganda. Magkikita kami ngayon ni Hernan. Paano po si Fernando? Si Fernando ay hindi para sa akin. At lalo na ang doktor na yon. Ay. Ang akala ko in love silang pareho. Oo, in love nga sila. Pero hindi niya magawang alisin sa isip niya na si Fernando ay napakabata para sa kanya. O paano? Maiwan mo na kita ha. Titignan ko kung may kailangan siya bago siya umalis. Opo, sige lang, Tayo na, Felipa. Popo. Bilis, sige na. The subscriber cannot be reached. Please try again. Ayoko na talaga makita ang pagmumukha ng Katya na yan. Inaakit niyan lahat ng lalaki dito. Ay, ba't nasabi mo yan? Paano ba na makausap ni si Roberto buong umaga? Naiintindihan ko nararamdaman mo kay Roberto, pero wag mong dibdibin. Kailan ba babalik si Alex?
Pagkalipas sana ng 1 o 2 linggo. Anong ginagawa niya sa New York? Negosyo. At ikaw naman babalik sa pag-aaral. Ay, nakakainip yan. Huwag ka na magreklamo. Bukas pupunta tayo sa dati mong eskwela. Welcome po. Kayo ay sa 1122, kayo naman sa 1178. Salamat. May porter po na maghahatid sa inyo sa inyong kwarto. Sana mag-enjoy kayo sa NH de la Arena. At tandaan nyo, included na lahat. Maraming salamat sa'yo. Walang anuman, sir. Gusto mo? Hindi. Sa tingin ko mas maganda yung kwarto. Ito, tingnan mo sa brochure nila. Diretso tapos kakanan. Malayo pa pala yung magiging kwarto natin mula dito. Siguradong uhaw ka na. Ay, oo. Thank you. Pakikuha na lang. Thank you. Si Fernando. Kasama ni Alejandro. Oo, alam ko pero saan? Yan ang hindi ko pwedeng sabihin. Ano ibig sabihin? Alam mo kung nasan? Siyempre hindi, no? Tsaka pala, si Raquel. Hindi ko alam. Wala ka bang pakialam kahit hindi siya sa'yo magpaalam? Wala. Pero bakit? Alam ko kung nasan siya. Nasaan siya? Yan ang hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Hello, mahal ko. Mahal ko, kanina pa kita tinatawagan pero nakapatay ang cellphone mo. Oo, nasa aeroplano kasi kami kanina, mahal ko. O, kamusta ka na? Heto, sobrang namimiss na kita ng husto. Iniisip din kita lagi, mahal ko. Pag ginawa mo yan, isipin mo na lang na malapit na ulit tayong magkasama. Kayakapin kita na mahigpit at hindi pa kakawalan, makikita mo. Yan ang pinakagusto ko sa lahat. Na wala nang makapaghihiwalay pa ulit sa atin. Kumusta si Victoria? Pakikumusta rin ang kapatid ko. Mahal ko, kamusta si Cathy at Mama? Mabuti naman, maayos ang lahat dito. Maliban lang sa namimiss na talaga kita. Namimiss na rin kita, mahal ko. Okay, tatawagan kita bukas ng umaga, kaya bantayan mo ang telepono mo. Mahal na mahal kita ng buong puso ko. Mahal na mahal din kita ng buo kong kaluluwa. Okay, I love you. Mwah. Bye-bye, mahal ko. Halika, Alejandro. Bakit? Tingnan mo, naririto tayo ngayon at ang Maya Agency ay malapit lang mula rito. Puntahan na natin. Okay. Pwede ba? Pasok ka. Ay, bakit ba ang tagal mo, ha? Nandito na ako. O ito. Salamat. Sayong-sayo lamang. Salamat. Ang sabi mo sa akin, umalis si Alex. Naisip ko na dahil dyan ang trial tungkol sa testamento ipagpaliban. Wala akong pakialam. Si Bruno ang bahala dyan. Hindi ka ba natatakot na baka isang kanya? Si Bruno isang tuso. Oo, alam ko na yan. Pinagbantaan niya akong kukunin yung sustento ko pero hindi naman niya talaga yun gagawin. Bakit? Sigurado ka? Dahil kapatid niya ako. Sa tingin mo ba mahalaga sa kanya yan? Pinag-aalala mo ako, Ulysses. Pairam nga ako ng cellphone mo. Nasaan ba yun? Ayun o, nakita ko. Ito. The subscriber cannot be reached. Please try your call again later. Naka-off ang cellphone. Tumawag ka sa hotel. Pwedeng pakiconnect ako sa room ni Mr. Bruno Albeniz? Sinabi ba niya kung saan hotel siya lilipat? Anong nangyari? Wala na siya sa hotel. Hello, mahal ko. Kumusta ang iyong biyahe? Oh, ba't di mo ako tinatawagan? Dahil wala akong panahon. Pasensya na pero kailangan ko na ito ibaba. Kasalukuyan kasi ako nasa biyahe at nawawalang signal dito. Nasaan ka ba? Kakausapin ko ang judge na huwag siya magpakumbinse. Tsaka alokin siya ng pera ni Alejandro para pumanig sa kanya kaya alokin ko siya ng mas malaki. Pero huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Hindi mo sasabihin kung nasaan ako o yung tungkol sa relasyon natin. Hindi mo na kailangan paalala sa akin. Nangako ako sa'yo, di ba? Okay, Katya. Huwag ka nang tatawag ulit, please. Okay? Tatawag ako sa'yo. Kung may oras ako. Sige na, bye.
Tayo na. Opo, sir. Yung unang grupo itiyak na malayo na. Pero baka makita rin natin sila. Sasakay sila ng bangka papunta sa mga isla. Kung saan pwede silang magpalitrato sa magagandang tanawin. Dapat maabutan ko ang grupo bago sila pumunta sa isla. Ayaw niyong puntahan? Napakaganda doon. Gusto kong pumunta pero ang gusto ko kasama yung grupo. Tayo na. Oo, para sa Martes. Schedule mo ng Martes, ha? Gagawin ko po, Okay, Ma. mabuti. Hello. How may I help you? Naiintindihan namin ang lengguwahe niyo. Naiintindihan niyo. Oho. Akala ko Amerikano kayo dahil blonde ang buhok ninyo. Kami ay mga Meksikano. Talaga. Mukhang gustong-gusto ng mga kababayan yung bansa namin. May kamag-anak ako sa bansa ninyo. Walang dudang napakaganda ng bansa nyo. Nandito kami dahil interesado kami sa inyong photo safari tour, ma'am. Maupo kayo, please, at sabihin niyo kung ano may salamat. tutulong ko. Ganito, alam nyo kasi, ma'am, alam naming umalis na yung grupo na kabilang yung taong gusto namin makasama. Siya si Juventino Romero. Tingnan nyo nga naman. Yan din mismo ang sinabi ng isang lalaking dumating dito kahapon. At ayun, kumuha siya ng private tour. Isang lalaki? Anong pangalan ng lalaki? Ang alam ko, Bruno. Bruno? Albeniz? Lombardo? Oo, Bruno Lombardo. O kilala niyo siya? Ngayon, ano yung sasabihin mo sa akin? Gusto ko na 1,000,000 piso. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang halaga Oo, niya? pero ay para mo siyang ibibigay ko ay ganun kahalaga. Ating suporta ay nasa iyo lang. Una sa lahat ay matibay ang last will ni Antonio at yan ang katotohanan. At ang pangalawa ay gagawin ko lahat para sa iyo.